Yung po bang desisyon ng Korte Suprema, sa inyong tingin, ito po ba isang tamang desisyon o desisyon na lihis sa nararapat? Ilang beses ko nang nabasa itong desisyon na ito. Talagang pinag-aralan ko dahil nga sa Francisco versus House of Representatives. At ako ay kumbinsidong bilang isang abogado na tama ang desisyon na ito. Bago pa man nagdebate sa Senado, sa mga interviews ko, sinasabi ko na tama ito. Walang mali. Maring sa motion for reconsideration, may bahagya lang na dapat ilinaw pa. Pero tama ito. At yan din ang dapat malaman ng karamihan. Ang lagi po na ginagamit na referensya ng mga bumabaterya sa desisyon ng Korte Suprema ay ito nga po mismong Francisco versus House of Representatives tungkol sa 1-year bar rule. Kayo nga po magpaliwanag nun, ano ba yung desisyon ng Korte Suprema 22 years ago tungkol sa 1-year bar? Kailan nagsisimula yun? Sinasabi doon na pag ang isang mamamayan ay nagsampa ng isang impeachment complaint at inendorso ito ng isang miyembro ng Kamara, ay yung 1-year bar magsisimula pagka-file ng impeachment complaint at pag-refer nito sa Committee on Justice. Ganun lang kasimple. Now, itong Francisco ruling nasa House Rules on Impeachment Proceeding. Nung inilabas siya noong 2003, dahil question ko nga yung House Rules noon, Rules on Impeachment Proceedings, dineclare yun na unconstitutional ng Supreme Court. At ang ginawa kaagad ng House of Representatives, tumalima sila, sumunod, at yung Francisco ruling isinama nila sa House sa kanilang Rules on Impeachment. Okay. Kaya pag binasa niyo yung Rules on Impeachment, nandun mismo sa footnote, nakalagay doon Francisco versus House of Representatives. Ang pagkakamali lang ng House of Representatives ngayon ay mismong House Rules on Impeachment nila, hindi nila sinunod. Bakit niyo po sinabi yun? Paglabag na nangyari. Bakit niyo sinabing ang House mismo ay hindi niya sinunod yung sarili niyang rules na nakaangkla sa Supreme Court decision? Unang-una, at ito ay gusto kong malaman ng mga mamamayan na tulad ko. Napakahalaga para sa isang mamamayan na makapagsampa ka ng impeachment complaint. At oras na inendorso yan ng isang miyembro ng Kamara, ang ibig sabihin niyan ay maayos yung impeachment complaint. Hindi ito sham complaint na sinasabi. Now, para sa aking magsasampa, isang mamamayan, gusto ko na pag sinampa ko ito sa House, tulad ng sinabi ng saligang batas, kailangang aksyonan kaagad ito ng House of Representatives. Walang sino man, kahit yung House mismo o House Speaker o Secretary General ng House, ay may karapatan na upuan ito. Ito ang nangyari dito sa mga naunang 3 impeachment complaints. Inupuan nila, hindi nila inaksyonan, at yan ay isang malaking paglabag, hindi lamang sa saligang batas, kundi sa House Rules on Impeachment na kung saan naroon yung Francisco ruling. So yung hindi po nila pag-aksyon doon sa unang 3, yun yung tinutukoy ninyong paglabag sa sariling rules ng House? Yes, at yun ay isang grave abuse of discretion, abuso ng pagpapasya, na sa saligang batas din natin sa ating Constitution ay sinasabi na maaring suriin ng Korte Suprema. At yun ang ginawa, tinignan ng Korte Suprema kung ano yung nangyari at sinabi na may grave abuse of discretion at unconstitutional ito. Yung Supreme Court walang pinapanigan. Ang tinignan lamang kung ano yung sitwasyon at kung ano yung saligang batas at ano yung dapat gawin ng House of Representatives. So yung pong impeachment complaints na pinadong mamamayan noong December 2024, 3 yun eh. Kung di ako nagkakamali, December 2, December 4, at December 19. 19. Yung tatlo na yun, ang sinasabi nyo, ayon sa konstitusyon, dapat agad-agad, may mga araw na binabanggit ng konstitusyon, dapat agad-agad na dinesisyonan ng Secretary General, ipinasa sa Office of the Speaker, at
inirefer naman sa nararapat na komite. Justice Committee. Walang discretion. Yes. Wala po bang discretion ang Secretary General at ang Speaker of the House doon? Walang discretion yung Secretary General, kundi tingnan lang kung yung impeachment complaint ay pinirmahan ng isang mamamayan at inindorso, pinalumpaan ng isang mamamayan at inindorso ng isang miyembro ng Kamara. At dapat kaagad i-refer niya yun sa Speaker para maisama ito ng Committee on Rules sa Order of Business. Meron silang hindi 10 araw 19 na araw mula nung December 2 na yung House ay nagse-session. Pwede nilang ginawa yun nung December 3 o December 4. Napakahaba. Pero hindi nila ginawa yan hanggang may nasampa ng December 4, December 19. At sa huling sandali, nung meron na silang impeachment complaint that was filed by at least 1/3 of the members of the House, saka pa lamang nila isinama ito sa order of business at inuna nila yung 4th impeachment complaint. Mali yun. Hindi dapat yun. Salungat yun sa kanilang rules. At isa pa, at ito ipalagay ko ay ililinaw ng Korte Suprema pag nagdesisyon. Hindi sa palagay ko, ako'y umaasa na ilinaw ito ng Korte Suprema pag nagdesisyon sa motion for reconsideration. Yung referral to the Committee on Justice ay hindi lamang sa pagkakataon na isang mamamayan ang nagsampa ng impeachment complaint. Kahit 1/3, kahit yung impeachment complaint ay isinampa ng 1/3 of the members of the House, dapat i-refer ito sa Committee on Justice. At yan ay nasa mismong rules on impeachment ng Kamara. Yan ay po ba? Rule 2, Section 2, Paragraph C. Kailangan i-refer. Bakit? Yung Committee on Justice, kailangan tingnan yung complaint, impeachment complaint, kung ito ba ay sufisyente in form and substance. Halimbawa, itong sinampa nilang 4th impeachment complaint, hindi ito hindi ito lahat papasa sa Committee on Justice. Kasi may mga pagkakamali. With all due respect to the House, unang-unang pagkakamali dyan, isinama nila yung mga charges nung mayor pa yung sinasaktal nilang vice presidente o nung Secretary of Education pa siya. Hindi kasama yan. Ang sinasabi ng saligang batas natin at sa interpretasyon ng Korte Suprema, pwede mong sampahan ang isang impeachable official tulad ng Vice President sa mga pagkakamali niya noong siya ay Vice President. Kaya ito ay dapat suriin ng Committee on Justice. Now, ano yung sinasabi na pag 1/3 yung 1/3 ng members of the House nakapirma sa impeachment complaint, ito ay dedirect sa Senate at ito na yung magiging articles of impeachment. Yun lang yun. Ibig sabihin, yung impeachment complaint, pag sinuri ng Committee on Justice at sufficient in form and substance, siguro medyo aayusin lang yung form at gagawing articles of impeachment. At yun ang ipapasa sa Senate. Pero walang sinasabi na hindi ito dapat dumaan sa Committee on Justice. So sinasabi nyo, required kahit na yung may 1/3 or may 1/3 na pirma ng mga mambabatas, kailangan pa rin dumaan sa Committee on Justice. Hindi po ba, if I remember correctly, hindi ba yung impeachment ni Erap complaint laban kay Erap diniretso na rin sa Senado yun ng walang Committee on Justice? Kaya nga sinabi ko, ako'y umaasa na itong puntong ito ay dapat medyo busisihin pa ng Korte Suprema at masali dun sa pagre-resolve sa motion for reconsideration because we have to address this. Hawak ko kahit yung House, naniniwala sila dito Hawak ko yung rules on impeachment. Nakalagay dito, mode of initiating impeachment. Impeachment shall be initiated by the filing and subsequent referral to the Committee on Justice of
yung sinampa ng isang mamamayan, sinampa ng isang miyembro ng Kamara, and third, Okay. paragraph C, a verified complaint or resolution of impeachment filed by at least 1/3 of all the members of the House. Kasi dapat suriin kung pwede bang, kung may pagkakamali ba, halimbawa, verified ba ng lahat na nagsampa nito, o sinasabi din ng saligang batas, hindi lahat na akusasyon ay pwedeng isama sa impeachment complaint. Nakalahad doon 6 lamang na pwedeng isama: betrayal of public trust, high crimes, graft and corruption, Treason. etc. 6 lang. Pag hindi ganon, tulad nitong 4th impeachment complaint na maraming isinama na hindi kasama doon, ay hindi dapat isama sa articles of impeachment. Opo, last na lang na point sa akin. Yung impeachment complaints 1, 2, and 3, ayos naman na yun Ano nakikita niyong dahilan? Bakit hindi pa yun ang isinampa o inaksyonan ng House of Representatives at nag-intay pa ng 4th complaint? With all due respect, sadyang iniwasan ng House of Representatives yung mahabang hearing. Dahil pag susuriin natin yung impeachment complaint, yung nauna na final sa December 2, napakahaba, 24 charges. At yun, again, may pagkakamali, isinama na lahat doon. Hindi lamang yung mga akusasyon sa Vice President while she was Vice President. Isinama doon pati nga yung mga bank accounts ng mga kamag-anak, extrajudicial killings that took place when she was mayor of Davao City. Napakarami isinama, 24 charges. At yung House, meron lamang 19 days na in session sila from December 3. Hindi matatapos. Okay. Kaya iniwasan, kaya pumasok doon yung bad faith. Bad faith dahil hindi sa sinunod ng House yung Francisco ruling. Iniwasan nila yung Francisco ruling. Hindi nila sinunod yung Francisco ruling, hindi nila sinunod yung sarili nilang rules of impeachment o proceeding. Nilabag nila yung saligang batas. Yun ang katotohanan dito. Attorney, ang sinasabi niyo po ba ay ang Supreme Court ngayon na bumoto, ilan yun? 13-0, ay hindi nagbago o hindi nila iniba ang Francisco ruling ng Supreme Court noon tungkol sa impeachment? Hindi ba lumihis? Hindi ba lumihis ngayon? Nilinaw lang nila. Kahit nga yung sinasabing new rules. No, yung new rules hindi ito bago Nilinaw lang, inilatag lang nila kung ano ang dapat gawin. Saka kahit sa rules on impeachment ng House, nakalagay dun sa dulo Yung rules of court ay nag-a-apply. Yung rules of court yan ang ginagamit sa lahat ng husgado. Lagi yan, bawat rule may complaint, may notice and hearing. No, hindi nawawala yung notice of hearing. By analogy, ito na lang sasabihin ko. Kung ikaw ay isang mamamayan, sinampahan ka sa piskalya, hindi ka binigyan ng reklamo nung nagsampa, hindi ka binigyan ng pagkakataon na sumagot, biglang isinampa sa husgado at magkakaroon na ng trial. Ano ang sasabihin mo? Diba? Na-violate yung constitutional right mo to due process. Ganyan ang nangyari dito. At yan ang iminasto lamang at inilinaw ng ating Supreme Court. So ito, regardless kung si VP Sara ito o kung sino mang impeachable official, your stand will still remain. Yes. And I'm not hindi ito para kay VP Sara, no? I'm personally involved dito dahil ito ay nagsimula sa sarili kong impeachment complaint in 2001. Binago ng House yung rules. Kaya nung mag-file kami ng second impeachment complaint na bariyan. Kaya nung ginamit nila yung House rules in 2003, tumakbo kaagad ako sa Korte Suprema at sinabi ko na dapat i-declare unconstitutional yung rules na yon dahil alam ko binago nila yon to bar a second impeachment complaint. Okay. Pahabol pala, yung archiving na ginawa ng Senado, anong take nyo doon? Yung archiving, simple lang yan para yung inilagay sa storage, no?
pag nagdesisyon ang halimbawa lang nagdesisyon ng Supreme Court na nagkamali pala sila, dapat magtuloy-tuloy, bubuhayin yon, revival ang tawag nun. So walang dinismiss, isinantabi lang muna. Ayun. Walang masama yun, tama yun.